Kamusta na po kayo? Ay, bless. Amen. Praise God. At kamustahin naman po natin yung mga kasalukuyang nasa kalagitnaan ng prayer and fasting. Yan. Kaway-kaway. Kaya pa ba? Kayang-kaya. Amen. Basta pray lang tayo, di ba? Kasama naman natin si Lord. At yung ating fasting, magbibigay ng kalakasan sa ating prayer. Amen? Kagandahan nga rin po nito, no? Dahil kasabay nung ating series, di ba? Unleashing God's Power Through Prayer. Amen. Sabi nga po natin, Unleash God's Power Through Prayer. Amen. And praise God po, no? At ngayon po, nasa third part na tayo ng ating series. And we will be discussing about persevering in prayer. Ulitin nga po natin. Persevere in prayer, sorry. Ibig sabihin, yung pagiging matyaga po natin sa pagdarasal, sa ating panalangin. Kalabitin mo yung katabi mo, nag-pray ka na ba kanina pagkagising? Ayan. O hindi pa. Hindi nag-pray. Ayan. Kasi po yung prayer, di ba po, na pag-aralan natin for the past 2 Sundays, very important bilang isang Kristiyano, napaka-importante po ng prayer sa ating buhay. Amen? So natatandaan niyo pa po ba yung tinuro ni Pastora Kat kung paano tayo mag-pray? Minus the kembot. Di ba? First, focus on God, then before our need. Amen? Tama po ba, Pastora? Ay, wala na yung kembot. Ayan na natin kay Pastora yung kembot. First, focus on God. Again, before our need. Amen? Ulitin po natin. Focus on God before our need. Amen. Bilang pananampalataya po ng Diyos, no, napaka-importante nga po ng ating prayer, no, sa ating buhay. Ang prayer ay hindi lang po ito paghiling sa Diyos. Di ba po? Ito po ay isang paraan na ating pakikipag-ugnayan sa ating Diyos, sa ating Amang nasa langit. Di ba po? It is impression of our relationship with God. Bilang isang Kristiyano po, kailangan na lagi tayong nakikipag-usap sa ating Diyos. Kailangan po araw-araw, daily po tayo nagpe-pray, di ba? Di ba nga po napag-aralan natin dun sa first part ng ating series, no? Yung prayer na tinuro po ni Jesus on how to pray, di ba po? Sinabi ron, di ba? Give us this day our daily bread. So, ibig sabihin, this day lang yun. Give us this day. Ibig sabihin, para lang sa araw na yun. Kaya kailangan, kinabukasan, sa susunod na araw, pray tayo uli. Para naman dun sa araw na yon. Amen? Kasi hindi naman po natin sinabi na give us this day our daily bread, di ba? For tomorrow, for the whole week, for the 1 month, di ba? So sinabi ron, daily, for this day lang. So kailangan mag-pray po tayo today, then tomorrow, sa susunod na araw. Kaya dapat po everyday tayo nagpe-pray. Amen? Kasi kung nakapag-miss po tayo ng isang araw na hindi tayo nagdasal at hindi tayo nakahiling sa Diyos, baka ma-miss din po ni Lord yung blessing natin, no? Baka wala tayong matanggap na blessing sa araw na yon kapag naka-miss po tayo. Kaya sabi, always keep praying tayo, no? Daily po tayo magdarasal sa Diyos. Kaya dapat nga, no, na lagi-lagi natin siyang kinakausap sa everyday, di ba po? Araw-araw natin siyang purihin, bigyan ng kaluwalhatian, araw-araw tayong humingi ng kapatawaran, di ba? Kasi I'm sure, in a day, hindi naman po siguro lahat nagkakasala or, di ba? Hindi naman sinasadya, nagkakasala po tayo. Kaya everyday din po, hingi tayo ng kapatawaran, no? Sa mga nagagawa nating pagkakamali or mga bagay na hindi kaloob ng Panginoon. Kaya araw-araw din po, hingi po tayo ng protection at gabay at pag-iingat, di ba? Everyday din po kasi kumikilos ang tukso. Everyday po ang temptation. Everyday ang challenge. So dapat everyday po tayo nagpe-pray. Amen?
Make prayer as a habit, mga kapatid. Di ba? At tatandaan din natin ang pagpe-pray ay hindi lang po puro paghiling, di ba? Pag-request sa Diyos. Hindi po siya si genie, no? Na wish lang tayo ng wish. Sabi nga sa prayer, focus on God before our need. Ang pagdarasal kasi is a two-way conversation, di ba? Between you and our God. We praise Him. We have to glorify Him. We talk to Him. And we also need time to listen, di ba? Hindi lang po tayo pray ng pray or puro prayer natin, puro hiling natin, puro panalangin. Kailangan din po meron tayong time to listen. Di ba po? Kayo po ba gusto nyo pag yung kausap nyo, siya lang yung nagsasalita? nagsasalita, di ba? Parang wala ka nang, hindi ka naman kasingit, di ba? So pag nag-uusap, parang nag-uusap pa kayo, yun pala siya lang yung nagsasalita. Dapat nakinig ka na lang, di ba? So hindi po yung proper na pagdarasal natin kay Lord. Kailangan meron tayong nakalaang oras din para makinig. Sabi nga, hindi, dapat ang sa panalangin natin, pag tayo nagpe-pray, kailangan hindi po natin lilimitahan, di ba? Yung oras natin. Kailangan bigyan natin ng oras yung ating prayer. Sa everyday, kailangan po hindi yung pasingit-singit lang na prayer. Tama po yun, dapat everyday nga, sabi nga na, without ceasing, no? Pero dapat bigyan po natin, no, laanan natin ng oras ang pagpipray. Anytime, anywhere, pwede po tayo makipag-communicate sa ating Panginoon. Kailangan po nating ma-build yung ating intimate relationship, di ba po? Hindi lang po tayo dapat kilala natin ang Panginoon, naniniwala tayo sa Panginoon. Ang kailangan po natin is ma-build yung ating relationship sa Kanya. Di ba? Amen po? Parang tulog na. Di ba kasi nga, even yung mga friends nyo po, di ba? Yung mga beshi nyo, o yung mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, di ba? Pag sila po, di ba? Everyday, halos mayat maya, magkasama. Ang daming oras na magkasama. Di ba? Laging nag-uusap, laging nagte-text, di ba? Magkasama na nga, nagte-text pa di ba? Wow, love, ang ganda naman ng damit mo. Nagde-date na, nagte-text pa, bira, di ba? You spend more time, di ba? Bakit ba, di ba? Para lalo kayong maging close, di ba? Yun yung way nyo para lagi kayong maging close. So, ganun din with God, di ba? Kailangan we spend time praying. We spend time sa pakikipag-usap sa Kanya. Kasi yun nga mag-boyfriend, di ba? Pagka gising, pagka tulog, text uli. Good night. Pagkagising, ganun din. Good morning. Pero walang time mag-pray. Meron po dito sa atin nun? Wala. Mababait tayo, di ba? Amen. Praise God, di ba? Walang ganun sa atin, di ba? Dapat lagi nating inuuna si Lord, di ba? God first. So, prayer is very important in our daily life. It makes us closer to God, di ba? Ito po yung paraan para makilala natin siya ng lubos. Every day, anytime, He's available 24/7. Yeah. Kaya wala po tayong dahilan para hindi tayo lumapit sa Kanya para makipag-usap. Sabi nga po dun sa shinare ni Pastor Kat last Sunday, no? After focusing on God, we can pray for all our needs. Yan. All. Ibig sabihin, lahat. Diba? Hindi ka na kailangan sana all. Lahat na. Lahat ng pangangailangan mo in all areas of your life. Mapa-physical man yan, spiritual, mental, emotional, even material things, no? Mga bagay man yan, financial, sa love life, di ba? Relationship, lahat po yan. Lahat po ay pwede nating ilapit sa Panginoon. Ilapit po natin sa Diyos. If you want to unleash God's power in your life, kailangan po nating isurrender. Isurrender sa Kanya yung lahat. Lahat po ng ating pangangailangan. Even our life, yung buo nating pagkatao, buong buhay po natin, isuko po natin lahat sa Diyos. Dahil lahat ng bagay ay nagmumula sa Kanya. Diba? Siya ang may likha ng lahat. At ano man yung nakikita natin dito, sa Kanya po yan. Siya po nagmamay-ari niyan. He controls everything. Because He is the creator of heaven and earth. Sabi nga dun sa, diba, dun sa kinanta natin,
His name is greater than heaven. Diba? He is the author of our life. Siya ang lumikha sa iyo at sa akin. Our only one God, the Almighty One. Amen? At sabi nga po sa Bible, no, sa Psalm 139, God knows us very well. Kilalang kilala po tayo ng Panginoon. Mas kilala niya tayo higit pa sa pagkakilala natin sa sarili natin. In Matthew 6, sinabi doon ni Jesus na lahat, Father in heaven knows what our need before we ask Him. So alam na ng Diyos kung ano ang kailangan. Bago mo pa sabihin, bago mo pa panalangin sa Diyos, alam na niya kung ano ang kailangan mo. Kung ano ang dapat sa'yo. Kaya kung ano man ang kailangan natin, alam na niya, alam na ng Panginoon, kailangan pa rin nating sabihin sa Kanya. Kailangan pa rin nating makipag-usap sa Kanya. Ganon tayo. Even yung mga parents dito, di ba? Gustong-gusto natin yung anak natin lumalapit sa atin para makipag-usap, di ba? Minsan kahit yung, kamusta ka na? Kamusta na yung school mo? Kamusta yung pag-aaral mo? Even kahit may work na, di ba? Gusto natin na yung mga anak natin lumalapit sa atin, di ba? Though alam na natin, di ba? Minsan alam na natin, kailangan na magbayad ng tuition, kailangan mo nang bilhin ng sapato, kailangan mo nang bilan ng gamit. Alam na natin, pero gusto natin hayaan natin, gusto natin yung sila yung nagre-request, di ba? Tayong mga parents, ganun dad. Mga parents, di ba? Ganun po ba tayo o hindi naman? Ako lang. So ganun po, di ba? Ganun din po ang ating Diyos Ama sa langit. Gusto po niya na lumalapit tayo sa Kanya. Though alam na niya yung kailangan mo. Alam niya na kung ano yung dapat sa'yo. Pero mas gusto niya na ikaw mismo ang lumalapit sa Kanya. Kaya dapat, so kanino pa tayo lalapit? No? Kanino pa tayo mananalangin o magpe-pray? Diba sa Kanya na, sa ating Panginoon, sa ating Diyos amang nasa langit. Kasi, He's the one who create everything, diba? Siya ang may likha ng lahat. Siya din ang may control. Kung ano man ang mangyayari ngayon, kung ano man ang mangyayari bukas, He is control. Siya ang may control ng ating buhay. Amen? Kaya kanino po ba tayo lalapit? Sa Kanya lang, di ba? Amen? Now the question is, kung nagpe-pray tayo, pero bakit minsan, di ba, sa prayer natin, may times na hindi natin nare-receive. Walang kasagutan sa prayer natin. Meron pa ba dito nun? Wala. Lahat ng prayer nyo sinasagot ni Lord. Amen! Praise God! Hallelujah! Di ba? Lahat ng prayer nyo po sinasagot. Ay, praise God naman. Blessed na blessed po talaga ang Champion Life Center. Amen! Lahat ng prayer natin sinasagot. O siguro yung ibang tao na lang. Kasi di ba may time na meron tayong mga prayer o panalangin na hindi sinasagot. Hindi sinasagot ni Lord. Di ba po? So naiisip nila or maaaring iniisip natin na busy ba si Lord? Hindi niya naririnig yung prayer ko. Hindi niya walang kasagutan sa mga prayer ko. Hindi na yata ako mahal Lord. Di ba? Naisip natin, hindi na yata ako mahal Lord. Hindi na yata ako importante kay Lord. Di ba? Bakit parang walang kasagutan yung prayer ko? Ang tagal-tagal na ako nagpe-pray. Ilang years ko na ito pinagpe-pray, di ba? So kaya this morning po, yun ang ating pag-uusapan. No? Na paano maging matyaga sa ating mga panalangin. Na kung paano natin tatanggapin yung mga prayer na noon-noon pa natin pinapanalangin na hanggang ngayon, 200 years ago. Ilang taon na, kung ilang taon ka na, ilang taon na hindi pa sinasagot ng Panginoon. Yan po ang ating tatalakayin for this morning. Amen? So maaari po tayong tumayo at basahin po natin ang ating passage for today. Ito po yung kasunod ng mensahe ni Jesus after niyang ituro ang tamang pamamaraan ng pagdarasal. Buhat po sa book of Luke 11, verse 5 to 8. Basahin po natin. Then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at midnight and say, Friend, let me 3 loaves of bread. A friend of mine on a journey has come to me, and I have no food to offer him. And suppose the one inside answers,
Don't bother me. The door is already locked. And my children and I are in bed. I can get up and give you anything. I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. May the Lord bless His words. Let us all pray. Lord God, maraming salamat po for this morning na pinagsama niyo po kaming lahat para po makinig sa mga salita mo, O Lord God, and magbigay po ng papuri sa inyo, O Lord God. Maraming salamat, Lord, for this opportunity, Panginoon, at kung ano man, gaano man kami kabisi, Panginoon, ay narito po kami, Panginoon, para magpapuri. Maraming salamat, Lord God, at hinihiling po namin, Lord, na sana'y buksan mo po ang aming puso't isipan upang makamit namin, marinig po namin ang iyong mga salita na makapagbibigay ng pagbabago po sa ating buhay. And we ask you, Lord, your presence in this room through your Holy Spirit. At huwag niyo pong hayaan na maganap ang mga distraction in Jesus' name, Panginoon. And please, Lord God, override my preparation. And we bring you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. So, pwede na po kayo makaupo. Amen. So, yun nga po, no, balikan po natin yung mga question natin, no, na nasabi kanina natin na may pagkakataon po, no, yung feeling natin na hindi sinasagot ni Lord yung mga panalangin natin. Kaya kung minsan nag-give up na, di ba? May mga taong ganun po, no, na nag-give up na agad sa pagdarasal. Ayaw ko na mag-pray kasi hindi naman sinasagot ni Lord yung prayer ko. Diba? Pero kapatid, sabi ko nga, prayer is a two-way communication between you and God. You pray and wait for His response. Diba? Hindi yung puro ikaw lang nagsasalita. Sabi ko nga kanina, ikaw ba yung puro ikaw lang, hindi mo na pinakikinggan kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Dapat makinig ka rin, diba? You need to reflect doon sa mga prayer mo and wait sa response ng ating Panginoon. Sa ating pong pag-uusapan ngayon, ano po yung, we have 3 points, no, na kailangan nating malaman or paraan kung paano tayo maghihintay o magtsatsaga sa pagdarasal para lang sa mga panalangin nating hindi kaagad nasasagot. Kadalasan kasi when we pray to God, gusto agad-agad natin yung sagot, di ba? Gusto natin lahat instant pray, instant answer. Di ba? Gusto natin may sagot agad, di ba? Pagka nag-pray tayo kanina, kasi na mga 5 minutes, gusto natin nandun na, di ba? Pero meron naman pong ganun, no, pagkakataon, di ba? Kahit ako po, minsan naranasan ko na yun. Kaya nag-pray, after ng ilang oras, nandyan na yung kasagutan ni Lord. So may time na ganun. Pero there are times na yung prayer natin, parang antagal nang walang kasagutan. Di ba? Kasi mahilig tayo instant di ba? Instant answer agad. Meron pong ganun sa atin? Wala din. Amen. Praise God. Talagang lahat tayo matyaga. Ayan, mga tiga-champion, matyaga mag-intay. Amen, di ba? Pero marami po, no? Marami sa ibang lugar. Maraming mga tao na gusto po lagi instant, di ba? Instant, yung mga instant food, di ba? Yung instant money, di ba? Instant partner, yan, di ba? Wala nang ligawan. Instant boyfriend, girlfriend agad, di ba? Lahat gusto instant. Agad-agad, madalian. Sabi nga nila, it makes your life easy. Tama po ba? Instant Sa Tagalog, pinadali ang buhay. Pinadadali yung buhay natin. Ibig sabihin, madaling mamamatay. Di ba po? Pinadadali yung buhay mo, so madali kang mamamatay. Di ba? Simple lang naman kasi, katulad ng mga instant food na yan, di ba? Puro preservative yan. Puro betchin. Di ba? Tama po ba? So yan masama sa katawan, di ba? Pag masama sa katawan, magkakasakit tayo. Pag after na magkasakit tayo, alam na natin ang kasunod, di ba? Instant living. Biro lang. Nowadays po kasi marami ang gusto ng tao, yung fast-paced na buhay, di ba?
Ayaw na ayaw madedelay, ayaw na ayaw maghintay. Kaya during pandemic, remember, di ba? Nireset tayo. Nireset tayo ng Diyos. Ang buong mundo, reset. Di ba? Kasi gusto nyo lahat, instant, gusto nyo mabilis. So that time, di ba, na-reset tayo. Halos lahat tayo nandun sa bahay, walang ginagawa. Di ba po? Tahimik lang. So let us practice in our prayer that we must also have time to reflect. Di ba? Listen and wait. Kaya dito po sa ating topic, we will discuss on how can we continue to hold on and keep on praying kahit feeling natin wala nang kasagutan yung ating mga panalangin. Feeling natin dead end na. So ano dapat natin gawin? Maging matyaga po tayo sa ating pagdarasal. Sabi nga po, persevere. Ang sabi ni Mr. Google, to continue making an effort to do or achieve something. Even, yan, sabihin po natin, even when this is difficult or takes a long time or no prospect of success. Ibig sabihin, kahit na mahirap, kahit na matagalan, or kahit wala ka nang makitang pag-asa, tuloy ka pa. Di ba? Go lang, kapatid. Same with our prayer. Keep on praying. Magdasal ka kahit ayaw mong gawin. Di ba? So, ang gagawin mo, magdasal ka, hingi ka ng tulong sa ating Panginoon. Natulungan ka maging matyaga at huwag sumuko sa mga panalangin. Now, we have here the 3 things to consider in persevering in prayer. Yan. Number 1, we should have a right perspective. Yan. How do we see things, no? Kung paano natin tingnan ang mga bagay-bagay. And how to set our mind. The number 2, we must understand God's plan. Diba? Our prayer should be aligned to God's plan. Dapat naaayon po sa plano ng Panginoon. The number 3, hold on to God's promise. Focus dapat yung ating heart, ang ating isipan, ang ating mind on His promises. Yan po yung mga tulong para po maging matyaga tayo sa ating panalangin. Lalo na doon sa mga panalangin po natin na hanggang ngayon ay wala pang kasagutan. The number 1, ayan. We should have a proper perspective, di ba? Ibig sabihin, the way we see things. Sa mga kabataan, POV. Ayan, mas kilala niyo yun, no? POV, di ba? Kung paano po natin tinitingnan ng isang bagay o ang pangyayari. Kung paano po natin tinitingnan ng isang bagay, yun po ang magdidikta sa ating isipan. At kung ano po yung iniisip natin, ay nagkakaroon po ng impact sa ating emotion. At ganun din po sa ating mga ginagawa, sa ating action. Kaya kung minsan kung mapapansin po natin, di ba, kung ano yung iniisip mo, yun yung nangyayari, di ba? Kaya minsan pag iniisip mo mali rin yung mangyayari. Kaya dapat iniisip natin yung tama. Diba? Yung nga, karamihan, diba? Minsan, may time na iniisip mo na ito yung gusto kong mangyari. Diba? Parang last time nga po, meron akong na-experience. Kasama namin sa work. Talaga minamanifest niya. Kasama ko sa table, minamanifest niya. Na mabunot siya sa raffle. mabubunot ako. Nabunot nga! Doon pa sa major prizes. Talagang kasama, talaga totoo ba to? Nakikita ko. Yung minamanifest niya. Diba? Kaya minsan kaya ma-impact po yung iniisip natin. Kaya kung the way we see things, kung ano yung nakita natin, direct po yan sa isipan natin. At yun po yung magdidikta sa atin kung ano yung gagawin natin. Diba po? Even yung feeling po natin, diba? Na magiging, siya po yung magdedirect sa ating isipan. Feeling natin parang, broken-hearted ako. Feeling mo ganun. Feeling mo outcast ka. Feeling mo hindi ka pinapansin ng mga tao. Feeling mo wala kang kakayahan. So yun ang iisipin mo. Yung feeling mo, yun ang iisipin mo.
So yun ang mangyayari. Kasi patuloy mong iniisip eh. Di ba? Feeling mo, mahina ka. So talaga magiging mahina ka. Kung iisipin mo, kung mararamdaman mo, kaya mo, di ba? Magiging outstanding ka. Kung feeling mo, may lakas ka ng loob, lalakas yung loob mo. Kasi yun yung nagdidikta sa atin. Yun na nagdidikta sa ating action. Yung naiisip natin. At yung nakikita natin. Yung feeling natin, di ba? May gusto akong i-share sa inyong kwento, no? Na medyo malapit sa ating topic. No? Na how we see things that can dictate our mind. Ito po yung nagre-resulta sa mga maling paniniwala. Sabi po doon, no? May isang babae na mataas yung posisyon sa isang kumpanya. No? Siguro pangalan nating Marta. Ayan, si Marta. Dahil po sa kanyang posisyon, maraming naniniwala sa kanya. 'Di ba? Siguro because of her position, yung credibility niya. No? So maraming naniniwala sa kanya. No? Minsan po na-late na pag-uwi to si Marta dahil nag-overtime. So pag-uwi niya on the way on her home, nakita niya yung sasakyan nung kanilang manager. Sabihin natin si Berto. Ayan, nakita niya yung sasakyan, yung mga pangalan, Marta, Berto. Sabihin natin si Berto, nakita niya yung kanilang manager. Ito po si Berto, isang tahimik lang, mabait, walang gibo, no? Very nonchalant. Tahimik po yon si Berto. So nakita niya yung sasakyan ni Berto, nakapark sa isang nightclub. So sabi niya, sasakyan ni Berto to Teka, yun yung nakita niya. So kinabukasan, ginadge agad ni Marta si Berto. Sa pinagkalat niya sa office niya, alam niyo ba, yung sasakyan ni Berto, nakita ko nakapark dun sa harap ng isang nightclub. Siguro alcoholic yan. Sabi niya ganyan. Alcoholic yan. Kaya yan tahimik pero alcoholic yan. So yun kumalat na sa buong opisina. Di ba? Ngayon naman to si Berto, walang kaalam-alam, di ba? Tahimik nga lang siya. Pagpasok niya, tahimik lang siya. Dami niya nang narinig, no? Uy, ganyan. Alcoholic ka raw, ganyan. So ito nga, si Berto kasi mabait, no? So hindi niya pinansin, hindi na rin niya kinonfront si Marta. So uwian na, after office. Ngayon, ginawa nito si Berto, nung hating gabi, pinark niya yung sasakyan niya sa harapan ng bahay ni Marta. Hinayaan niya ron ng buong magdamag sa harap ng bahay ni Marta yung sasakyan niya. So after overnight, so dumating na yung umaga, pagdating nito ni Marta sa opisina, habang naglalakad siya papasok sa room niya, lahat ng tao, lahat ng office mate niya, nakatingin sa kanya. So hindi niya alam kung bakit. So naisip lang niya, ano kaya yung iniisip ng mga office mate ko? So nakita niyo po, kung minsan kung ano yung nakikita natin, dahil sa maling pagja-judge, yun na kagad tumatakbo sa isipan natin. Diba? So anong naisip siguro nung mga tao na nakakita dun sa sasakyan naman ni Berto na nakapark sa harapan ng sasakyan ni Marta? Sa tingin nyo, ano maiisip nyo? Kayo po ba, ano maiisip nyo? Nag-deliver lang, di ba? Nag-deliver lang ng pagkain, di ba? Or hiniram ni Marta. Di ba? Huwag niya pong isipin ng kung ano, di ba? Kailangan tama doon yung ating perspective, the right perspective, di ba? Nakita po natin yung effect, di ba? Katulad nga din po ng ating prayers. Kung paano po natin tinitingnan ng ating pagdarasal sa Diyos, yung ating panalangin. Pag nakita nating walang kasagutan, iniisip natin hindi na tayo mahal ng Panginoon. Hindi tayo pinakikinggan ng Diyos. Natutulog ang Diyos. Busy ang Diyos. Di ba? Give up agad. Ang resulta, nag-give up kagad. Ayoko na mag-pray. Hindi sinasagot ni Lord. Ayoko na. Di ba? Give up na. We lose hope. Di ba? We lose our trust to God. Nawawala yung tiwala natin. Give up kagad tayo. Pero kapatid, ang tamang perspective, isipin natin that we are praying to our Almighty God. Di ba?
We are praying to the one who is in control of everything. Kaya nga yung prayer na tinuro sa atin ni Jesus, sabi ron, Our Father. So isipin natin, di ba? Nananalangin tayo, nagdarasal tayo sa ating amang nasa langit. Di ba? Our Heavenly Father. Sa ating amang makapangyarihan, most powerful, the mighty one, the only one, the one who created of everything. The one who create heaven and earth. Yun po ang isipin natin. Na tayo ay nananalangin sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Na siya mismo ang naggumawa sa iyo. He created you. Tayo po ay nananalangin sa isang makapangyarihang Diyos. And that is the perfect and right perspective. Kaya kung hindi po agad nasasagot yung ating panalangin, no? Balikan po natin yung ating passage dun sa Luke. Sa Luke 11 verse 5 to 8. Sabi nga, no, dun sa ito, no. Ito po yung kwento kasi nung pinapakita po rito yung katyagaan o pagiging matyaga ng isang tao na nasa oras ng pangangailangan, di ba? Sabi nga po doon, yung isang lalaki na nangangailangan ng pagkain para maihanda po doon sa kanyang bisita na dumating, no? Na marahil galing pa sa malayong lugar yung bisita niya kasi nga dumating midnight na eh. So hating gabi na po yun. No? Inabot na ng gabi sa pag-travel. So dumating yung bisita ng isang lalaki, no? Hating gabi. Kasi nung panahon nga no, dahil sa paglalakbay, di ba, wala namang... Ang paraan po ng paglalakbay ng mga tao nung panahon na yun, talaga naglalakad lang, di ba? Or kung meron man yung camel, kita nyo ng lakad ng camel, di ba? Parang ang bagal din. So dumating po ng hating gabi na, no? So wala po siyang may offer, yung lalaki, no? Na dumating sa yung lalaki na naka-receive ng guest. Wala na po siyang pagkain. Wala siyang pagkaing may offer. So naisip niya, no, yung kapitbahay niya, yung kaibigan niya, na nandun malapit lang sa kanila siguro, no, na kinatok niya, no. Sabi nga nito, siguro, baka yung kaibigan ko may offer na pagkain, di ba? Kasi kung meron nga man siyang pera man lang siya, kung meron siyang pera, wala rin siyang mabibilan kasi hating gabi na nga, di ba? So, wala nang mga bukas na tindahan, di ba? Wala pa naman, yung time na yun, wala pa naman yung mga convenience store, di ba? So, wala na siyang mabibilan. So, no choice siya, punta siya sa kapitbahay, doon sa kaibigan niya. So, kinatok niya nito, no? Kinatok niya na, at humihiram siya ng kung meron daw 3 loaves ng bread na, di ba? Kaya sabi nung kinatok niya, sabi nung tao, nung kaibigan niya doon sa loob, friend, huwag mo na akong istorbohin, di ba? Sarado na ang pinto ko at nakahiga na kami ng mga anak ko. Hindi na ako makakabangon para bigyan yung kahilingan mo, yung kailangan mo. Siguro imagine natin kaya gano'n, no? Siguro yung buong pamilya nung lalaki, no? Dahil siguro maliit lang yung bahay nila, nandun lahat sa floor, di ba? Or nasa isang bed, nandun siya sa dulo. So hindi na siya makain doon. Sabi niya, hassle pa pagka tinulungan kita. So wag mo na akong lapitan, di ba? Sabi niya ganyan. Pero siguro kasi itong lalaki na naka-receive ng bisita, may pangangailangan siya. So kinulit niya siguro ng kinulit, di ba? Kinulit niya ng kinulit yung kaibigan niya. Hindi, baka meron ka dyan, pagbigyan mo na ako. Siguro kinulit niya, di ba? Pero dahil nga sa pangangailangan ng kaibigan, no? At dahil sa kanyang kakulitan, tsinaga niya, nakatukin yung kaibigan. Hindi, friend, sige na, kailangan ko lang. Wala na mabibilan. Siguro ganun yung ginawa niya, di ba? At sabi dun sa verse 8, sabi rito, ang totoo, kahit ayaw niyang bumangot at magbigay sa inyo sa kabila ng pagiging magkaibigan nila, babangon pa rin po yung lalaki na hininga ng tulong. Dahil sa pagtsatsaga, dahil sa pagpupumilit nung lalaking nangangailangan. Di ba? So gets nyo po ba? Ganon din po sa ating prayer. Kailangan po tayo maging matyaga para ma-receive natin yung answer sa ating prayer. Na dapat po tayong maging matyaga sa pag-pray sa ating Diyos. Di ba? Maghintay lang po tayo. Pray lang tayo. Keep on praying.
tingnan po nating perspective na hindi lang po tayo humihiling sa isang kaibigan. Humihiling po tayo sa isang Diyos, ang ating Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan. Kaya po, kahit istorbohin natin si Lord, kung may pangangailangan ka, keep on praying. Diba? Okay lang sa Kanya, okay lang kay Lord na istorbohin mo siya. Mangulit ka lang, di ba? He's not bothered sa mga panalangin natin. Kaya kung gusto po natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos through our prayer, surrender natin lahat sa Kanya. Ibigay po natin sa Kanya lahat, even yung kung ano man yun, ibigay natin sa Kanya. At hayaan natin na siya ang Kanya, hayaan natin siya ang sumagot kung anong dapat niyang isagot sa prayer natin. Maging humble po tayo sa harapan ng Diyos. Sige Lord, ito po yung prayer ko. Bahala ka na Lord. It's your will. Sabi nga doon sa prayer, your will be done. Kung ano yung kalooban mo, hihintayin ko, Panginoon. Hihintayin ko, Lord, kung ano man yung answer mo. Kung hindi ngayon, sige, mag-iintay ako, di ba? Kahit istorbohin po natin si Lord. Sabi nga po, hindi po tayo dapat mahiya o mag-alinlangan lumapit sa ating Panginoon. Yun nga po doon sa kwento, no, ginamit yung word doon na, yung verse, but because doon sa verse na yun, sinabi rito, asan ba yun? Ayan, shameless audacity. Ayan. Ibig sabihin, pag chinek po natin yung meaning, walang hiyang kapangahasan. Di ba? Grabe, no? Walang hiyang kapangahasan. Ayan. Sa madaling salita, kakulitan lang yon. Di ba? Dahil po sa kanyang kakulitan, sa sobrang pagtsatsaga niya, sinagot po siya nung kaibigan niya. Nakuha po niya kung ano yung kailangan niya. Same sa ating Panginoon. Same with our prayer. Maging matyaga lang po tayo. Hintayin po natin, isipin po natin, yung the right perspective is siguro hindi pa ngayon. Siguro hindi pa dapat. Siguro kailangan pang ayusin sa akin kung ano man yung prayer ko. 'Di ba? Kasi for example, yung mga nagmo-motor, gusto bagong motor. Okay, yung sa bahay na nagre-request, Lord, ang tagal nito pinagpe-pray ko. Yung bahay, gusto ko ng bagong bahay. Paano ka bibigyan ni Lord ng bagong bahay? Yung maliit mong ang bahay, hindi mo maalagaan. Daming butas ng bubong. So paano kanya bibigyan ng panibagong bahay? Yung maliit nga, hindi maasikaso. Di ba? Lord, ang liit ng sweldo ko, bigyan mo na lang ng bagong trabaho. Paano kanya bibigyan ng bagong trabaho? Yung trabaho mo ngayon, lagi kang late. Di ba? Hindi mo maalagaan. Paano kanya bibigyan ng mas malaking responsibilidad kung yung maliit na responsibilidad hindi mo masikaso? So hayaan mong ayusin ka muna ni Lord. Doon sa mga prayer natin na kailangan nating tingnan natin kung ano yung tamang perspective. Okay, baka hindi pa tama. Baka hindi pa ngayon. Baka hindi pa itong tamang panahon doon sa prayer ko. Nagets niyo po ba? Kaya kung kinakailangan maging makulit tayo kay Lord, no, sa ating mga prayer, okay lang sa Kanya. Patuloy po tayo mag-pray sa Kanya. Keep on praying, kapatid. Huwag po tayong sumuko agad. Sabi nga rito, the right perspective. So tingnan po natin yon na siguro hindi pa panahon. Maari sasagutin ni Lord, pero hindi ngayon. Not now. Diba? Kasi huwag po tayong susuko agad. Feeling natin hindi tayo sinasagot ni Lord, di ba? Katulad, next month, ayan, February na naman. Yeah. Mga magjowa, mga mag-sweetheart. Marami na naman magpa-follow up dun sa mga tao namang, alam mo na, wala pa rin. Lord, February na naman next month. Ano ba yan? Di ba? Lord, baka naman. Mga ilang Valentine's Day ko na to, wala pa rin akong ka-date. Di ba? Mawawala na ako sa kalendaryo. Aabot pa ba sa loto? Di ba? Lord naman, baka naman. Di ba? Okay lang yan, be. Di ba? Darating din yung inaantay mo. The right perspective, may bingo pa. Di ba? So mahaba pa yung pag-iintay mo. Keep on praying. Yeah? Don't lose hope.
Di ba? Keep on praying mga kapatid. Ilagay natin sa tamang isipan na hindi natin naiistorbo ang Diyos. At maging makulit tayo katulad nga po ng parable na naging matyaga siya. Sabi no, shameless audacity. Di ba? Kakapalan ng muka. Katyagaan po yun, di ba? Maging matyaga tayo sa ating panalangin sa Diyos. Kahit feeling natin, kahit nakikita natin, parang wala nang kasagutan to Pray lang po tayo. Sabi nga po, basahin po natin yung Luke 8 verse 1 to 5 that Jesus tell us that we should keep on praying and not to give up. Ayan, sabi po rito. Basahin po natin. Then Jesus told his disciple a parable to show them they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with plea, "Grant me justice against my adversary." For some time he refused, but finally he said to himself, "Even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she get justice so that she won't eventually come and attack me." Sinasabi po dito, meron po isang judge dito na sabi nga walang takot sa Diyos at wala siyang respeto sa batas. Wala siyang pakialam kung ano yung mga sasabihin ng mga tao sa kanya. At meron naman pong isang widow o yung biyuda. So that time nga, di ba, alam po natin, pag ang isang widow, noong time na yon ay kinukonsider na sa pinakamababang nilalang. Mababang uri sa sanlibutan. Sa lipunan pala, sorry. Outcast, sabi nga, di ba? They're outcast. Very helpless. At noong time din yon, marami naman pong judge na kilalang nalalagyan, di ba? Yung corrupt. Time na yon at binabaluktot po nila yung mga batas. So ito po sila yung dalawa na yun. So lumamit po itong widow sa judge para humingi ng tulong para mabigyan ng justice yung isang kaso. Pero tinanggihan po siya nung hukom, nung judge. Sa mahabang panahon, di ba? Sa pangungulit, hindi po siya pinapansin ng judge. Kasi siguro, sabi ng judge, anong ibibigay sa akin ito? Anong ilalagay sa akin ito? Widow to. Wala namang pera to. Kung mayaman ka ba, di okay na. Di ba? Tutulungan kita. Kasi nga, corrupt yung judge, di ba? Walang pakialam, wala nga takot sa Diyos, sabi nga, di ba? Pero dahil sa kakulitan nitong widow, di ba, nung judge, kakulitan ng widow do sa judge, kahit matagal siyang tinatanggihan, nagpatuloy pa rin siya, di ba? Parang siguro ito nga yung sa umaga, nandun yung widow sa bahay ng judge, hingi ng tulong. Doon sa opisina, pupuntahan niya. Hating gabi, kakatok, tulungan mo. Sa sobrang kakulitan ng widow, sabi nung judge, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagat lagi niya akong ginagambala at para hindi na siya tuluyang bumalik at atakihin ako. So you see, gaano kasama itong judge na to. Imagine, sinabi nga, wala siyang takot sa Diyos. Pero pinagbigyan pa din niya yung kahilingan ng widow. Amen? Dahil sa kakulitan nito, bumigay din yung judge, di ba? Kahit sa mahabang panahon. So nakita niyo po ang pangungulit, di ba? Ang pagiging matyaga. So yun po ang pinag-aaral natin today, na maging matyaga po tayo sa ating panalangin. Don't give up. Keep on praying, mga kapatid, di ba? Kaya para sa ating lahat, keep on praying, mga kapatid. Kung may panalangin kayo na hanggang ngayon ay wala pang kasagutan kay Lord, patuloy po tayong manalangin at huwag po tayong mag-give up. Huwag po tayong masiraan ng loob. Kahit sa tingin po natin, wala nang kasagutan, the right perspective in God's perfect time. Amen po? Sabihin mo sa kapitabi mo, in God's perfect time. And Jesus said in Luke 11, verse 9 to 10, sabi rito, "So I say to you," sabi ni Jesus, "ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock
and the door will be open to you. For everyone who asks receives, the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open. Diba? Malinaw po sinasabi dito ni Jesus. So I say to you, so mga kapatid, it's a command. Utos po ni Jesus yan, na ito yung gawin mo. Ask, seek, knock. Ask, let's keep asking. Patuloy po tayong humiling sa Diyos. Seek, let's keep seeking. Patuloy lang po tayo sa paghahanap sa Kanyang kapangyarihan. And knock, let's keep knocking at patuloy tayong kumatok at tumawag sa Kanyang kaharian. At ang kasagutan nga po dun sa verse 10, sabi rito, for everyone, sa lahat ng humihiling at ay bibigyan, sa mga naghahanap ay makikita at lahat ng kumakatok ay Kanyang pagbubuksan. Kapag tayo ay patuloy nananalangin at nakakapagbago sa ating, kapag tayo ay patuloy nagdarasal po, ito ay magbibigay ng pagbabago sa ating mga panalangin. Ang panalangin po ay hindi lamang nagtuturo sa atin para humingi, kundi para din sa ating spiritual growth. Ang pagdarasal po kasi sa Panginoon ay siyang nagtuturo sa atin upang maging dependent po tayo sa Kanya. At huwag po tayong umasa sa ating sariling kakayahan. Ang tamang perspective sa ating mga pending prayers na feeling natin na hindi na sinasagot ng Diyos. Yes, but not now. In God's perfect time. Keep on praying, kapatid. No, kasi hindi makakabuti sa'yo. But God has a better plan for you. Keep on praying. Amen? So sabi ko, gusto ko rin i-share yung my own experience sa prayer. Kasi nga before nung sabi ko, dun sa dati kong po pinapasukan, ang prayer ko po kasi syempre po lumalaki na yung mga anak ko, so, may magka-college na. Ang prayer ko po talaga noon is, sabi ko, Lord, baka, yun, doon sa me time ko, Lord, baka pwedeng, bigyan mo ako ng sideline. Yeah, sabi ko, kaya ko naman yan, mag-work ako. Then, bigyan mo ako baka pwede po bigyan niyo ako ng sideline para additional income ba? Kasi lumalaki na yung mga anak ko. So sige lang yun. Kasi that time, may me time ako hanggang ngayon naman, may me time na ba? That time po kasi, after ko paghatid kay Sister Vange, ako na lang mag-isa nagdadrive going to Valenzuela. So yun po yung prayer ko. No? Sabi ko, Lord, medyo kulang yung income. Baka pwede akong bigyan niyo ako ng sideline. Alam niyo po, sagot ni Lord sa akin? No. A big no. Sagot po niya sa akin, natanggal ako sa trabaho. Di ba? Yun ang sagot sa akin ni Lord, natanggal ako sa trabaho. Lord, sabi ko, sideline. Di ba? Bakit tinanggalan mo ko ng trabaho? Di ba? So, it's a big no. Kasi nga, sabi ko, bakit ganun? Ang prayer ko, sideline para extra income, binigay sa akin ni Lord. Nawalan ako ng trabaho, natanggal ako, gawa tawag dito, na retrench. Di ba? So, na-realize ko, sabi nga, kapag may sinasara ang Panginoon, meron siya bubuksan. Di ba? So, sabi ko, na-realize ko, baka siguro. Sabi niya siguro, na-convict ako, sabi sa akin ni Lord, paano mo kita bibigyan ng sideline? Yung trabaho mo nga, kulang na kulay ng oras mo. Di ba? Bibigyan pa kita ng sideline. Ano na mangyayari sa'yo? Di ba? Hindi mo na kaya to. Yun na na-realize ko na, nga naman, siyempre magkakaano ka na. Pero, keep on praying nga, di ba? So, yun ang binalik sa akin ni Lord, natanggal ako ng trabaho. At ang pinalit niya, another work. Di ba? Natanggap ako na mas okay. Mas okay yung work ko ngayon kesa dun sa dati kong tinatrabaho. Di ba? Hindi niya ako binigyan ng sideline. Sabi niya, hindi mo na kailangan ng sideline kasi hindi na kaya ng katawan mo. Physically, hindi mo na kaya. So sabi niya, bigyan na lang kita ng bagong work. So amen? Praise God, di ba? Palakpakan natin ang Panginoon, di ba? So ganun din po tayo. Kung hindi man yes sa prayer nyo, dahil hindi pa oras, not now, hintayin po natin yung God's perfect time. No,
Kasi may gusto siyang ibigay sa iyo ng mas mabuti. Mas better plan. Amen? Amen po? Amen. Next point po. You must understand God's plan. Ayan. Sabi diyan, di ba? Kaya nga yun doon sa case ko po, no, na ito pala yung plan ni Lord. Di ba? So, actually, after po no, nandun na ako sa panabago kong work, di ba? Dumating pa rin yung sideline. Oh, di ba? Gaano kabait ang Panginoon. Amen? Kaya lang, sabi ko nga, teka Lord, sabi mo, hindi ko na kaya, di ba? So, binigay ko na lang po yung sideline doon sa anak ko. Siya na lang po nagtrabaho doon sa sideline. So, kita mo, gaano kabait ang Panginoon. Amen? Praise God. So, ito, sabi nga dito, we must understand God's plan. Kailangan maintindihan natin kung ano yung plano ng Panginoon. Sa mga panalangin natin, di ba, the right perspective, tingnan natin na, baka not now. And we must understand God's plan. Baka may gustong, o may mas mabuting bibigay ang Panginoon. May mas maganda siyang plano. Di ba? Sa ating pong prayer, bakit, di ba, minsan, ang tagal di ba? Pinagpipray natin, may delay. Kung minsan, feeling nga natin, parang wala nang kasagutan. Yung sa case ko nga, no way. Di ba? As in, no. So, bakit po? Dahil may mga plano ang Diyos para sa atin. His plan is better than our plans. Kaya yun ang dapat po nating maunawaan. Yun po ang dapat nating maintindihan. The right perspective, di ba po? May magandang plano ang Panginoon. Mas better dun sa hinihiling mo. Sabi nga dun sa Proverbs 19, verse 21, sabi dito, many are the plans in person's heart, but it's the Lord's purpose that prevails. Di ba? Kahit magtatatambling ka dyan, kapatid, kung hindi para sa iyan, hindi ibibigay ni Lord sa iyan, kapatid. Di ba? Dahil iba yung ibibigay niya na mas maganda. Di ba? Kung no, no. Dahil ito mas maganda sa iyo, anak. Sabi ng Ama nating nasa langit. Hindi ko sa iyo bibigay yan dahil makakasama sa iyo yan. Di ba? Kung nagre-request ka ng malaking sweldo, nalulung ka naman sa pagsusugal. Alam ni Lord, di ba? Sabi ko nga, alam ni Lord, kilala na tayo ni Lord. Mas higit niya tayong kilala kaysa sa ating sarili. Nilagay ka nga sa posisyon. Inaasa masambu, nilagay ka niya, naging mayabang ka naman. Diba? Kaya alam natin, dapat maintindihan natin, maunawaan natin kung ano ang plano ng Panginoon. Maintindihan natin na ang prayer natin is naka-align kung ano ang plano ng Panginoon. Dapat maintindihan natin kung ano yung plano niya sa atin. Kung ano yung mga kabuti sa atin. Isipin natin, examine natin yung prayer natin, yung mga panalangin natin. Bakit ba hindi pa binibigay ni Lord? Yun ang dapat nating maunawaan. Sabi nga dito, di ba, sa Proverbs, marami tayong plano Yung feeling natin tama, di ba? Yung feeling natin, Lord, okay, katulad nga ako, feeling ko, isa sideline, is another income. Di ba? Feeling ko okay. Feeling ko tama. Hindi naman ako magsusugal o hindi naman ako gagawa o hindi naman illegal yung gagawa ko. Sideline nga di ba? Extra time. Pero hindi binibigay. So, ganun dun tayo. Diba? Yun ang po isipin natin na dapat maintindihan natin ang plano ng Panginoon. Yung prayer natin dapat naka-align dun sa kung ano man ang plano ng Panginoon para sa atin. At hindi po natin malalaman ang plano ng Diyos hanggat kung hindi po tayo marunong mag-antay. Kaya patuloy lang po tayong manalangin. Marami po sa atin nag-iisip na ang prayer paghingi lang ng mga bagay-bagay, di ba? Gustong-gusto natin yung mga blessing para yung mga material na bagay o earthly thing, yung earthly blessings. Kapatid, ang pinakadakilang pagpapala ng prayer ay ang Diyos mismo. Ang kanyang kapangyarihan. Kung ikaw ay nasa mabuting kalagayan, maayos yung buhay mo, walang problema, hindi ka mauuhaw sa Diyos. Kung nandito ka sa kataas-taasan, nandun ka sa taas, okay ka lang, di ba? Mataas yung pera mo sa bangko, malaking pera mo sa bangko. Nasa maganda kang bahay, tirahan, nasa magandang subdivision. Hindi mo hahanapin si Lord.
Hindi ka mauuhaw sa kanyang kapangyarihan. Kaya kapatid ko, minsan, God allows us to reach the bottom rock. God allows us to be broken. Amen po. God allows us to be empty. Bakit? So we can see the power and sufficiency of our God. Hindi po kasi natin makikita hanggat hindi po tayo dumarating sa puntong walang-wala na. Hindi po natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos kung tayo nasa taas. Para malaman natin na siya lang ang may kakayanang mag-ahon sa atin sa pagkakalubog. And to prove to us na not because of our ability, not because of our skills, not because of our knowledge, not because of our might, but because of God's Almighty. Amen? Gising pa po ba? Parang, amen. Kadalasan kasi pinapanalangin po natin yung mga bagay na sa tingin natin ay makakapagpasaya sa atin. Kaya naman ang mga ito ay hindi agad sinasagot ng Diyos. Dahil ito ang kanyang kaparaanan para suriin natin ang ating puso. Marahil ang mga pinagpapanalangin natin ay maaring mga bagay na sobra nating pinapahalagahan. Kumbaga dumarating doon sa point na ito yung mga pinagpe-pray natin, sila yung mga nagiging idol sa buhay natin, di ba? Mga material na bagay. At kung anumang bagay na pumapalit sa posisyon ng Diyos sa ating puso, ay garantisadong hindi makapagbibigay ito ng tunay na kasiyahan. Hindi ito ang magpupuno sa iyo, kapatid. Ang mga bagay na ito ay hindi makapagpupuno ng mga hinahanap mong kakulangan sa buhay mo. It's only God can truly satisfy us. Amen? Sa katulad nga po ni David, no, na iisa lang ang kanyang hangarin sa buhay. Sinabi niya sa Psalms 27 verse 4. Ayan. Sabi rito ni David, "One thing I ask from the Lord, this is only to do I seek. Only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple." Isang bagay lang daw po ang kanyang hinihiling, no, sa Panginoon, na siya'y manirahan sa templo ng Diyos habang siya'y nabubuhay. At kahit nasa gitna siya ng panganib, ay matatag siyang nagtitiwala sa Diyos. He trusts the Lord, di ba? Ito po kasi yung panahon nung tinutugi si David ni King Saul para patayin, di ba? Yan po yung, kaya ito yung nasabi ni David. Mababasa po natin yan sa Book of Samuel, 1 Samuel, sa Book of Samuel. Basahin na lang po natin yan pag-uwi natin sa bahay. Pero ito po si King Saul, no, hindi, tsaka yung mga bataan niya, hindi po nila mahuli-huli si David, no. At may dumating pa nga po dun sa point na dumating yung pagkakataon na nandun sa harapan ni David si King Saul, natutulog na mahimbing. So pwede na nga niyang patayin yun, di ba? Pagkakataon na yun, pero hindi po ginawa ni David yun, di ba? Hindi niya hiniling sa Diyos na patayin ang kanyang mga kaaway o tuparin na agad yung pangako ng Diyos sa kanya na magiging hari siya nung bata pa siya. No? Hindi yun hiniling ni David. At nanatili lang po siyang tapat sa mga plano ng Panginoon. In Psalm 27 verse 13 sinabi rito, "I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living." Kaya may magandang dahilan ng Diyos kung di man sinasagot ang ating mga panalangin. Pero tandaan po natin na nangako ang Diyos na pagpapalain niya tayo. Ang mga delay sa ating prayer ay kaparaanan po niya upang hubugin ang ating pagkatao. Isa-sacrifice po ng Panginoon ang ating comfort alang-alang sa walang hanggang kabutihan. Di ba? Yung panandali ang comfort lang kaysa naman sa panghabang buhay o walang kamatayang comfort or eternal blessing. So ano po ba mas gusto nyo? Yung temporary comfort lang o yung eternal comfort? Diba? Eternal. Siyempre po, doon tayo sa eternal, diba? Kaya kailangan po tayong matutong mag-antay.
Ang sabi po doon sa Psalms 27 verse 14, sabi po rito, wait for the Lord. Ay, naalala ko doon. Be strong and take heart and wait for the Lord. Amen? Mga kapatid, tandaan po natin, delayed does not mean denied. Learn to wait and align to God's plan. Amen? So number 3, ayan, hold on to God's promise. In Luke 10 verse 11, sabi rito, for everyone who has received, the one who seeks finds, and the one who knocks, the door will be open. Sabi nga. Kailangan malaman natin ang puso ng ating Heavenly Father o ang ating Diyos amang nasa langit. Kung yung pinapanalangin po ay hindi tama, hindi niya po ipagkakaloob sa atin. Sasagutin lamang tayo ng Diyos sa ating mga panalangin kung ito'y makakabuti po sa atin. God wants the best for us. Yun po ang kagustuhan ng Panginoon para sa ating mga anak niya. Sabi nga po doon sa Luke 11, verse 11 to 13, which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Diba? Dito po yung ginamit yung comparison ng earthly fathers, yung mga tatay dito sa lupa. Sino po taas po kamay yung mga tatay dyan? Ayan, yan yung mga tatay. Diba? Ako. Tsaka yung mga soon-to-be tatay. Oh, yeah. Ayan. Ang nature po kasi na yan, siguro makapagpatunay yan. Even siguro yung mga nanay naman. Ang kanilang nature, di ba, bilang ama sa kanilang anak, di ba? Sinasabi po dito na kahit yung makasalanan ng tatay dito sa lupa, pero dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang anak, ay very much willing sila na bigyan ng magandang regalo yung kanilang anak na alam nilang makakabuti, di ba? At hindi niya bibigyan ng mga bagay na makakasama, di ba? Sabi nga rito, di ba? Kung if you want, kung ano may hilingin, bibigyan mo ba siya ng Scorpio, di ba? Ang hangarin po kasi natin, di ba? Tayong mga tatay, it's always the best for our children, di ba po? So how much more kung ang ating amang nasa langit, our Holy Father, siyang magbibigay, di ba? Sa tingin niyo po ba, sino mas magandang ibibigay, di ba? Yung mga tatay dito sa lupa o yung tatay natin sa langit, di ba po? Siya po yung tunay nating ama. Ang ama po natin na banal. Siya po yung ama natin na may unconditional love sa kanyang mga anak. Tayo po mga tatay dito sa lupa, di ba? Kapag may nagawang mali yung anak natin, magdadalawang isip na tayo kung bibigyan natin ng regalo. Di ba? Pag hindi sa atin masyadong masunurin, bibigyan ko ba ng regalo to sa Pasko? Sa darating na Pasko. Di ba? Tayo yung mga earthly fathers. Pero ang ating Diyos amang nasa langit, He has unconditional love sa ating mga anak niya. Di ba? Kaya tingnan natin, sinabi nga, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Bakit Holy Spirit? Anong connect? Di ba? Anong connect ng Holy Spirit? Sabi rito, tingnan po natin, sabi doon sa Matthew 7, verse 11. If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Sabi nga po, ang Holy Spirit, yung sinabi ganun sa Luke, the Holy Spirit, yan ang tunay na good gift from God. Holy Spirit is the presence of God in our life. God gave Himself to us. So once you have the God Spirit or the Holy Spirit, you have everything, mga kapatid. Ayaw niyo po ba nun? Mas gusto niyo po ba yung regalo o yung Holy Spirit? Holy Spirit, yan. Wala ka nang hahanapin pa. Sabi nga, if once you have the God Spirit, you have everything. Because God wants the best for you. Amen? At ang qualification ng promise ni God, in John 1 John chapter 5, verse 14, sabi rito, this is the confidence we have in approaching God,
that if we ask anything according to His will, na ayon po sa kanyang kalooban, He hears us. So yun po dapat, di ba? Kung ang mga panalangin po natin ay according, nakaangkla, naka-align sa kanyang will, maririnig po niya yan. He hears us, mga kapatid. Sabi nga, si Prophet Elijah, no, na sinasabi nila na isang propeta na isang magandang halimbawa ng pagiging matyaga sa panalangin, di ba? Sabi rito in James 5:16-18, wala pala. Sabi dun sa James 1 verse 70, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Sinasabi rito yung kiniklaim kagad ni Elijah yung mga prayer niya kahit wala pang kasagutan. Kiniklaim na niya, di ba? Tiwala sa Diyos na kung di man wala man ngayon, hindi man niya nare-receive. Kiniklaim niya na sa darating ang panahon na makukuha ko rin to. Marireceive ko rin kung ano man ang pinagpe-pray ko sa Panginoon. At sinasabi kasi si Elijah isang mabisa, di ba? Mabisa sa kumbaga sa pagdarasal, very effective po siya. Namumuhay po siya sa kalooban according to God's will. Yan nga po yung sinasabi dun sa James 5, no? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Sabi rito, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Katulad nga po ni Elijah noon, dahil namumuhay po siya sa kalooban ng Panginoon. Kaya pagdating po sa prayer, very effective siya. At kiniklaim pa niya, no? Wala pang kasagutan, kiniklaim na niya, na na-receive na niya yung prayer niya. So ganun po ang pamamaraan ng pagpe-pray ni Elijah. So dapat ganun din po tayo. Claim na natin. Di ba? I-manifest nga natin, sabi nga natin, di ba? Kung gusto mo nito, gusto mo nito. Pero isipin po natin na ito ba ay kalooban ng Panginoon? Ito ba ang plano ng Panginoon? Di ba? Kung alam po natin na tayo ay namumuhay, katulad ni Elijah, namumuhay sa kalooban ng Panginoon, effective prayer din po tayo. Effective na kung ang ating mga panalangin ay magiging effective din po at maririnig tayo ng Panginoon. Sabi dyan sa verse 17, Elijah was a human being. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again, he prayed, and the heaven gave rain, and the earth produced its crops. Nais po ng Diyos na maging madasalin tayo, hindi dahil sa kapangyarihan, na may kapangyarihan tayo, ngunit binibigyan po niya tayo ng privilege na makasama siya. Ipapamalas po ng Diyos ang kanyang kapangyarihan kapag nagpupursige po tayo sa ating panalangin. To receive the answers to our prayer, we should have the right perspective, align with God's plan, and let us hold on to God's promises. Keep praying and never give up, mga kapatid. The best is yet to come. Sabihin po natin sa katabi natin, the best is yet to come. Amen. Amen. At sa ating pagtatapos, no, tinuturo po sa atin ni Jesus na kailangan na maging matyaga tayo sa ating panalangin. Ang mga pangako po ng Diyos ay totoo at ito'y kanyang tutuparin sa mga taong nagmamahal at sumusunod sa kanyang kalooban. At bilang mga anak niya, we must do our part. Keep asking so that we will receive. Keep seeking so that we will find. And keep knocking so that the door will be open. Maaari tayong maging tiwala dahil ang kabutihan ng Diyos ay naihahayag through His love, through His mercy, and through His grace. At sa presensya po ng banal na Espiritu, sa ating pagpipray,
Walang pagdududa po na makikita natin ang kamay ng Diyos sa paggawa habang ang ating mga panalangin ay sinasagot na nagre-resulta po sa isang pagpapala para sa atin at nagbibigay ng kalwalhatian sa Kanya. We have to unleash the power of God through prayer, through our prayer. At tandaan po natin kapatid, kay God, it's not about what we want, but it's about what we need. If we ask for a better, God will give us the best. Keep praying mga kapatid.